Okay, magandang araw mga kababayan, no? Welcome to another hard-hitting, no-nonsense episode na ating political deep dive. Diretso mula sa puso ng Pilipinas para sa mga Pinoy sa buong mundo. Mula Los Angeles hanggang Dubai, mula Sydney hanggang Riyadh. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamainit na balita, ang rambulan ng mga spokesperson sa gitna ng impeachment drama ni Vice President Sara Duterte. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit parang teleserye ang politika natin, ha? At bakit tinawanan ng Senate spokesperson, no? Si House spokesperson, Princess Abante. Princess, no? Para kilala ko yun. Tamba, ha? Spokes, ika nga. Pero bago tayo mag-dive in, hit that subscribe button. I-like ang video at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Canada at Singapore. Kung gusto nyong suportahan ang content natin, pagpadala ng super thanks please para mas marami pa tayong maibigay na ganitong klaseng analysis. Ang topic natin ngayon mga kababayan, mag-comply muna kayo. Isang linya na nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng Senate Impeachment Court at ng House of Representatives. Pero teka, hindi ito simpleng away-bati. This is about power, accountability, and the future of our democracy. Kaya mga kababayan, buckle up to ilang minuto tayong magbibigay ng wit, facts, and satire ang hatid natin para sa inyo. Lalo na sa ating mga OFW na gustong-gustong malaman ang totoong score sa politika ng Pilipinas. Let's break it down with a mix of humor, storytelling at matinding pagsusuri. Ready na ba kayo? Let's go! Kung ikaw ay nasa Dubai o Toronto, malamang narinig mo na ang tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero ano ba talaga ang pinag-aawayan? Ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay tungkol sa alleged misuse ng 612.5 million pesos confidential funds, unexplained wealth, involvement sa extrajudicial killings sa Davao City at ang kanyang controversial na assassination remarks laban kina President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Grabe, di ba? Parang script ng isang action movie pero totoo ito. Okay, pero mga kababayan, no, let's be fair. Sa isang banda, si VP Sara ay may matibay na suporta mula sa kanyang base, no? Lalo na sa Davao. Sinasabi ng kanyang kampo ng mga akusasyong ito ay politically motivated. Isang paraan daw para siraan siya dahil sa kanyang popularidad at potensyal na kandidatura sa 2028. Sa kabilang banda, ang House sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ay ginigiit na ito'y tungkol sa accountability. Pero teka, sino ba talaga ang may tamang punto? Is this about justice or just political revenge? Isang OFW sa Qatar ang nag-message sa akin. Sabi niya, Kuya, bakit parang laging away ang politika natin? Bakit hindi ba pwedeng magtulungan na lang? And you know what? Tama siya. Pero sa mundo ng politika mga kaibigan, parang laging may teleserye twist. Kaya pag-usapan natin ang mga detalye, fact-based, no bias. Ang Senate Impeachment Court sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero ay naglabas ng summons kay Vice President Sara Duterte noong June 10. Pero bumoto sila ng 18-5 na ibalik ang kaso sa House para sa legal clarification. Aba, teka, sabi ng House, kami na nga ang nag-file tapos ibabalik nyo pa? This is where the drama starts. Ngayon, pag-usapan natin ang mga rambulan ng mga spokesperson. Ang Senate Impeachment Court spokesperson na si Attorney Reggie Tongol ay parang naging instant celebrity ng tawanan niya ang mga pahayag ni House spokesperson Princess Abante. Tamba spokes. Ika nga ng mga netizen. Pero bakit nga ba siya natawa? At bakit parang laging may ganitong sagutan sa politika natin? Si Princess Abante, no? Spokesperson ni Speaker Martin Romualdez ay sinabihan si Tongol na huwag magsalita para sa kampo ni Vice President Sara. Sabi ni Abante, speak for the impeachment court, not for the defense. Ouch! Pero si Tongol naman, kalmado lang. Sabi niya, he's just doing his job to clarify the Senate's position, so sino ang tama?
Si Princess Abante, anak ng dating congressman. Tama po ha? Anak ng dating congressman na si Benny Abante. No? Ang sabi po natin, ng dating congressman, hindi po yan magiging congressman dahil talo nga po siya, pangalawa siya. Ay parang bagong mukha sa politika. Pero bakit parang laging mainit ang ulo niya? Sinasabi ng mga kritiko na masyado siyang agresibo at parang mouthpiece lang ni Romualdez na laging handang magmalaki ng achievements ng House. Pero teka, let's give credit where it's due. Si Abante ay matapang sa pagtatanggol kay Romualdez, lalo na sa mga isyong tulad ng San Juanico Bridge, budget na pinunahan ni Senator Amy Marcos. Sa kabilang banda, si Reggie Tongol ay may punto rin ha. Ang Senate bilang impeachment court ay kailangan maging neutral. Pero bakit parang may favoritism ang mga galaw nila? Ang pagbalik ng impeachment case sa House ay ikinagalit ng maraming abogado tulad ni Attorney Romulo Macalintal na nagsabing ito'y labag sa konstitusyon. Sino ang may agenda? Kung ito ay isang boxing match, si Abante ang laging sumusuntok, pero si Tongol ay may counterpunch na may ngiti. Pero sinabi ni Tongol, chill lang ate, kami ang magdidesisyon dito. Pero sa totoo lang, mga kababayan, hindi ba nakakapagod na ang politika natin ay parang showbiz? Saan na ang focus sa tunay na issues tulad ng edukasyon, healthcare at jobs para sa mga ating OFWs? Excuse me. Ngayon, let's zoom out. Ang tunay na laban dito ay hindi lang sa pagitan ng mga spokesperson, kundi sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at si Speaker Martin Romualdez. Bakit nga ba galit na galit si Sara kay Martin? Sabi ng ilang sources, ito'y dahil sa power struggle at sa posibilidad na si Romualdez ay may plano para sa 2028 elections. Pero sabi ni Abante, wala raw ambisyon si Romualdez na tumakbo. Totoo kaya ito? Si VP Sara ay may malakas na suporta mula sa kanyang mga tagasunod, lalo na sa Davao City at Zamboanga. Sinasabi ng kanyang kampo na ang impeachment ay isang smear campaign para siraan ang kanyang pangalan. Ang kanyang assassination remarks, sabi niya, ito'y hyperbole lang, hindi literal na banta. At tungkol sa confidential funds, iginigiit ng kanyang team na ginamit ito ng tama sa DepEd at OVP. Fair enough. Pero bakit hindi pa rin siya sumasagot sa summons ng Senate? Si Speaker Martin Romualdez na pinsan ni President Marcos ay itinturing na mastermind sa likod ng impeachment. Pero sabi ng kanyang kampo, ito'y tungkol sa transparency at accountability. Sabi ni Abante, si Romualdez ay abala sa trabaho mula sa pagpasa ng mga batas, tulad ng Republic Act 10754, para sa mga PWDs hanggang sa pagbibigay ng ayuda sa mahihirap. Pero teka, bakit parang lagi siyang nasa gitna ng kontrobersiya? Alam niyo mga kababayan, kung si Romualdez ang kontrabida sa teleseryeng ito, siya yung tipong may dramatic background music tuwing nagsasalita. Dun 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 dun. Pero si Sara naman parang action star na laging may one-liner. Sino kaya ang mananalo sa rating? Kung ikaw ay nasa Jeddah, Abu Dhabi o Los Angeles, malamang iniisip mo, ano ba ang impact nito sa amin? Ang mga OFWs ay lagi nakatutok sa balita kasi ang politika sa Pinas ay direktang nakakaapekto sa ekonomiya, remittance policies at OFW welfare programs. Kaya naman, tanungin natin ang publiko o sa X kung saan mainit ang diskusyon. Sa X may mga nagsasabi na si Sara ang biktima ng political vendetta, habang ang iba naman ay galit kay Romualdez dahil sa kanyang dynastic image. Isang user mula sa Dubai ang nagsabi, kung totoo ang mga allegations kay Sara, bakit hindi siya magpaliwanag na lang? Good point, di ba? Pero may isa pang user mula sa Canada na nagsabi, si Romualdez ang may control sa House, kaya siya ang may agenda. Aba, parang chess game ito. Sa mata ng mundo, ang impeachment na ito ay hindi lang lokal na issue. Ang Pilipinas ay nasa radar ng international media dahil sa Marcos Duterte feud. Ang Bloomberg at Reuters ay nag-report ng labanang ito ay nagpapakita ng factionalism sa Philippine politics. So mga kababayan, hindi lang ito tungkol sa Pilipinas. Ang mundo ay nakamasid. Ang tanong ngayon, ano ang
Ano ang susunod sa impeachment saga na ito? Si VP Sara ay may hanggang June 24 para sumagot sa summons. Pero sabi ni dating SC Justice Antonio Carpio, kung hindi sila mag-comply, mawawala ang kanyang karapatang magsumiti ng sagot. Tough call, no? Sa kabilang banda, ang House sa pamumuno ni Romualdez ay ginigiit na hindi na maaring pigilan ang trial. Pero teka, may twist pa. Ang Senate's decision na ibalik ang kaso sa House ay kinagalit ng maraming abogado na nagsasabing ito'y labag sa konstitusyon. So, posible bang madismiss ang kaso o tuloy-tuloy na ang trial? At ano ang papel ng mga spokesperson dito? Si Princess Abante ba ay may masyadong agresibo o si Reggie Tongol ang masyadong chill? No? Chill lang, no? Sa susunod na episode, mga kaibigan ng Philippine Political Teleserye, baka magkaroon tayo ng rap battle, no? Sina Abante at Tongol. Sino kaya ang magwawagi? Pero seryoso ha, mga kababayan, kailangan nating bantayan ang mga susunod na galaw, lalo na't malapit na ang SONA ni President Marcos na hindi na naman dadaluhan ni VP Sara Duterte. So, mga kababayan, ano ang natutunan natin ngayon? Una, ang impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya, ito'y tungkol sa mas malalim na laban ng kapangyarihan sa pagitan ng Marcos at Duterte clans. Pangalawa, ang rambulan ng mga spokesperson ay sintomas ng mas malaking problema, ang kawalan ng malinaw na komunikasyon sa publiko. Si Princess Abante ay matapang pero minsan parang masyadong defensive. Si Reggie Tongol naman ay kalmado pero parang may bias din. At pangatlo, ang political natin ay parang laging nasa cliffhanger mode, no? Kaya kailangan natin maging alerto bilang mga botante at OFWs. Kung nagustuhan nyo ang deep dive na ito, i-hit ang subscribe button. Ha? Ngayon na. I-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Cebu, Davao, Toronto at Dubai. Sabihin nyo sa amin ha, sa comment section, Team Sara ba kayo o Team Romualdez? O baka naman, Team wala lang. Basta trabaho. At kung gusto nyong suportahan ang aming content para mas marami pang ganitong video, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan para sa amin. Sa mga OFW sa Saudi, Singapore at New Zealand, salamat sa panunood. Kayo ang inspirasyon natin. Let's keep the conversation going dahil ang politika ay hindi lang para sa mga nasa Malacanang, kundi para sa bawat Pilipino. Nasaan man kayo sa mundo, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Maraming salamat at ingat kayo palagi.